Bakit suot niya ang wedding gown ko? Ang wedding gown mo? Pero siya, pakakasalan niya. Ako yon. 1-1. Patawad. Ang nanay ko, hindi siya pumapayag na pakasalan kita. Songs Hilian. Nag-deliver ako ng pagkain para mapag-aral ka. Hindi sinabing ng nanay mo na hindi siya pumapayag. Tinulungan kitang bayaran ang utang sa bahay. Hindi sinabing ng nanay mo na hindi siya pumapayag. Magpapakasal na tayo. Pero ngayon sasabihin mong hindi pumapayag ang nanay mo? Hindi. Ang ibig sabihin ng nanay ko, Songs Hilian, 26 ka na. Hindi ka 16 na. Huwag mong lahat ng bagay. Ang nanay mo ang nagsabi, di ba? huwag mong pagsalitaan ang nanay ko. Ma, Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Mula pa sa simula. Ako ang nag-utos kay Zillian na makipagrelasyon sa'yo. Ano? Kung hindi, paano ka namin mapapabayad? Sa utang sa bahay at sa utang sa kots. ma, Hilian. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan, di ba? Sinabi mo sa akin na alagaan mo ako para sa nanay ko. patawad. Naintindihan ko. Sandali. Sabi ni Mama, yung singsing na binili dati, libu-libong piso yon. Ibalik mo na. Kunin mo na. Hoy, huminto ka. Ibalik mo lahat ng binigay sa'yo ng anak ko. Ibalik mo. Sa 5 taon naming magkasama, saang kumain at gumamit ng akin. Kung may magbabayad, saang magbabayad sa akin. Nasaan ang dowry? Balak mo bang lunukin yon? Isang hamak na delivery girl. May dowry pa? Magkano? 600 lang. Ang bahay pasal. Siya mismo ang nagbabayad ng mortgage. Hindi ba parang siya pa ang nagbigay? Kaya pala, ayaw ninyong pakasalan. Delivery girl, sasabihin ko sa'yo, ang dowry ko ay 5 milyong piso. Dahil sa awa ko sa'yo. Itong 10,000, regalo ko na sa'yo. Hindi ako kapos sa pera. Isang babaeng nabibiling 600, walang kwenta. May lakas pang loob na. Magpakitang gilas sa harap ko. Kung ako ang iyong miss ng isang mayamang pamilya, ganito mo pa rin ba ako tratuhin? Dahil hindi ka. Kayo. Palabasin niyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ang dowry. Ibalik niyo lahat. Ma, Tara na. Ang iyong mama, naging bituin na. Alagaan kita para sa kanya. Hilian. Halika. MM. 11 MM. Pakakasalan kita balang araw. Naniniwala ako sa'yo. Songs Hilian. Niloko mo ako. Young Miss, mag-invest si President Saya ng 1 bilyong yuan sa Song Corporation bilang regalo sa manugang. Sapat na ba yan para sa'yo? Itigil ang lahat ng kooperasyon sa Song Corporation. Hindi siya karapat-dapat. Zillian. Si Xiameng niya ang asawa mo. Siya ang Sia Corporation yung miss. Bakit ka sinuportahan ng pamilya siya? Sa mga nakaraang taon, wala ka bang alam? Pero sa mga taong ito, siya ang kasama ko. Kung gagawin ko yan, siguradong mumurahin ako ng lahat.
na manloloko. Ano naman ngayon? Ang pinakamahalaga ngayon ay makita mo agad si President Xia. Narinig ko, naghanda siya ng 1 bilyong regalo para sa'yo. Pero, Ay nako, ako ang nanay mo. Sasaktan ba kita? ma, naintindihan ko na. Eh, Tawag ng Young Miss. Gusto kong umuwi. Tapos na ang meeting. Susunduin ko ang anak ko. hello. Ang galing. Ang anak ko, asawa niyang Miss Chia. Nandito kami para makita. Ang biyenan. Asawa? Hindi ko naman narinig na ikakasal ang Young Miss. Bakit hindi mo pa sabihin agad kay President Xia? Sandali lang po. Tingnan mo, ma, disente ba ang suot ko? Ma, kailangan bang ganyan ka ba? Siya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Kung hindi mo pinakasalan ang anak niya, wala tayong karapatan na makita siya. Kung alam nyo lang na ako ang young miss ng pamilya Huya, luluhod ba kayo at magmamakaawa para sa kapatawaran ko? Hoy! Walang hiya ka. Anong kaapatan mo na pumunta rito? Bahay ko to. Hindi ako karapat-dapat? Ikaw ba ang karapat-dapat? Hahaha. Bahay mo to. Gusto mong sabihin na ikaw ang young miss ng pamilya Xia. Isang delivery girl na tulad mo. Gusto pang kumapit sa Xia Corporation. Sino ba talaga ang kumakapit? Malalaman natin yan sa lalong madaling panahon. Hoy, anong ginagawa mo? Gusto mong sirain ang kooperasyon ng anak ko sa Xia Corporation. Hindi ba sabi mo isa lang akong delivery girl? Ano ang magagawa ko? Sa pagkakaalam ko, President Xia, ang kooperasyon ay nakabatay. Sa pagkatao at karakter. Kung sakali, Alam nyo rin pala na ang pag-atras sa kasal at panloloko ay napakawalang hiya. Kung ayaw ninyong panindigan, bakit nyo ginawa? Giwan, alam mo rin naman na ang dami kong inilaan para sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. Naniniwala ako na hindi mo ito gagawin. Mas kaunti ba ang inilaan ko? Makakaya mo ba? Bakit hindi ko kaya? Sabi ko na, nanay ko yan. Lahat ng bagay, nanay mo ang sinusunod mo. Bakit ka pa mag-asawa? Dapat kayong mag-ina na lang ang magsama habang buhay. Mama's boy, huwag kang lumabas at manakit ng iba. at tuloy mong sinisiraan ang anak ko. Kaya, Hindi kita papayagan na makapasok sa bahay namin. Ang taong may swerte ay hindi pumapasok sa bahay na walang swerte. Salamat sa hindi pagpapakasal sa akin. ma, tingnan mo ang sinasabi niya. Pigilan mo. Hinihintay na kayo ni President Xia. Hindi ba't sinabi niyang, sa mismo ang susundo sa akin? Dapat sana. Pero may inihanda siyang sorpresa para sa inyo. Kailangan niyo pong pumunta doon. Narinig ko na makikipagkita rin kayo kay President Huya. Sir, ma'am, pinapatawag na kayo ni President Xia. Magkita na lang tayo mamaya. Ma, si Assistant Zhang, tao siya ni President Xia. Siya na delivery girl lang. Kilala si Assistant Jiang. Pero sinabi ni Assistant Zhang kanina na dadalhin niya si Xia Giwan para makita si President Xia. Sino ba siya para makita si President Xia? Alam ko na. Sigurado akong ibinebenta niya ang sarili niya para kumapit kay Assistant Jiang. Nakikisama lang siya sa drama. Pero paano kung sakaling nakita niya talaga si President Xia? At sinabi niya na nagtaksil ako sa kasal? Hindi papayag si President Xia. Napakasalan ko si Meng niya. Kung hindi mo mapapakasalan si Yang Miss Xia, paano na ang kooperasyon natin sa Xia Corporation? Naku, hindi ba't problema yan? Ma, ano na ang gagawin ko? Paano kung puntahan ko siya? Humihingi ng tawad. Pigilan mo siyang magsalita. Ay naku, bakit ka nagmamadali? Nandito pa naman si Mama, di ba? Pero, Sino ba si Xia Giwan? Dapat ba siyang tanggapin ang tawad mo? Ayos lang. Tatawagan ko na ngayon si Xia Meng niya. Pagdating ng panahon, ang kunay na anak at ang ampon. Tingnan natin kung sino ang papanigan ni President Xia. Malinaw na malinaw. Hehe. Ginawa kanilang ganito dahil sa kanila. Kailangan kong siguraduhin na Magbabayad sila. nasa kumpanya na sila. Pero hindi ko sila pinalayas.
Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero bago yan, ang aking anak ay kailangan munang bumalik bilang pinakamakinang na yaong miss ng pamilya at siya. Gusto ninyong makipagtulungan sa Kuya Corporation? Tanungin niyo muna kung papayag ako. Mengya, bakit kailangan kong gamitin ang quotes ng iyong miss para ihatid ka? Hindi mo ba ginagamit ang pangalan ng iyong miss para gumawa ng mga bagay na hindi dapat? Wala kang pakialam. Hindi ba ito ang regalo ni Papa sa aking kaarawan? Bakit nasa ibaba na? Ay naku. Miss siya. Ang kotseng yon. Milyon-milyon siguro ang halaga, no? Milyon-milyon? Sapat lang yan para makabili naman ni Bella. Ang kotse ko ay limited edition sa buong mundo. 300 milyon ang halaga. 300 milyon. Ha? Naku po. Hindi kailangan ng ganoon kalaki para bilhin ang kumpanya ko. Ang pagpapawalang bisa ng kasal ng anak ko sa delivery girl na yon at pagpapakasal sa Xia Corporation yung miss. Ang desisyong ito ay tama talaga. Sabihin mo na, bakit mo ako pinapunta rito? Nang nagmamadali? May problema ba? Ang bruhang yon. Inggit pa rin siya kay Zillian dahil hindi siya ang pinakasalan, kundi ikaw. Kaya pumunta siya sa Xia Corporation para magsumbong sa tatay mo. Ano? Pumunta siya kay President Saya. Ano na? Kung malalaman ni President Saya na nagpapanggap ako bilang anak niya, yak na hindi niya ako palampasin. President Xia, hindi ba tatay mo yan? Ha? Nandito tayo sa kumpanya. Ayokong masyadong atensyon. Ang pagiging Saya Corporation yung miss. Kuya Corporation yung miss? Bakit hindi ko alam na may isa pang anak ang tatay ko? Ibig mong sabihin, si President siya ang tatay mo. Oh, bakit hindi mo sabihin? Nagkapanggap lang si Xia Mengya. Ikaw ang Xia Corporation yung miss. Tama nga ang sinabi mo. Hindi ba't LE limited edition yan? Swift model? Baka nga siya ang iyong miss. Ang Xia Corporation yung miss. Milyon-milyon ang interest sa bangko taon-taon. Milyon-milyon ang interest sa bangko taon-taon. Magde-deliver pa rin ng pagkain? Inaalagaan ko ang inyong pagpapahalaga sa sarili. Pero hinahamak nyo lang ako. Alam kong, nasaktan kita sa pag-atras ko sa kasal. Pero hindi mo naman kailangan na ibenta ang sarili mo. Dito ka maglokohan. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ikaw at si Assistant Zhang. May relasyon kayo. May relasyon kami ni Assistant Hang? Nagulat ako. Nagulat ako. Akala ko talaga ang iyong miss. Hayaan na. Bago pa niya makita si President Saya. Alayasin na siya agad. May tao ba dyan? Itapon niyo siya palabas. Anong ibig sabihin ng ingay na ito? Ginagawa niyo ba ang Xia Corporation? Napalengke? Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Ito ang Xia Corporation. Ako ang tunay na. Yung miss ng pamilya Huya. Sino ba talaga ang iyong miss? Ang sasakyang iyon kanina. Nakita ko sa balita. Nagkakahalaga ng 300 milyon. Ang kayang bumili niyan ang tunay na yaong miss. Bitawan mo ako. Umakyat na muna tayo. Huwag nating paghintayin si President Xia. Ma, ako, kinakabahan ako. Kung hindi lang dahil gusto kong maging asawa ng CE at patuloy na sinusuportahan ni President Saya ang Song Corporation. Balib lang ang magpapakasal sa isang mama's boy. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo na ako. Yaong miss. Yang miss, patawad po, yung miss. Hindi po namin alam na kayo pala yan.
Tanggal na kayong dalawa. Hayaan mo na, hindi rin naman nila alam. Young miss, ano nang susunod na gagawin? Gusto nilang kumapit. Sa Huya Corporation, di ba? Ako, bilang tunay na yung miss ng pamilya Huya. Siyempre, kailangan ko silang harapin. Opo, Ay naku. Ay naku, naku. Talagang opisina ni President siya to. Ang ganda. Kung balang araw, sana magkaroon din ako ng ganito kalaking opisina. Ay naku. Binigyan ka ni Mama ng napakagandang asawa. Di ba't mangyayari yan sa lalong madaling panahon? Hahaha. Umaasa ka sa akin. Ako rin umaasa sa'yo. Mengya. Ang anak ko, mahina lang ang dila niya. Mamaya, pag nakita mo si President siya, ikaw, pakiusap, tulungan mo akong magsalita ng maganda tungkol sa kanya. Sarge, susubukan ko. Ay! Anak lang akong driver. Ano ba ang masasabi ko? Paano kung makilala ako ni President Saya? Baka maghinala siya. Anong nangyari, asawa ko? Ay nako. Ano ko nakalimutan yan? Mahal, may gagawin pa ako. Mamaya ipakita mo ang galing mo ha? Narinig ko kasi na inihanda ka ni Papang isang 10 bilyong proyekto. Kailangan mong makuha yan. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Aalis na ako. Dumating si President siya. Bakit ikaw? Guard, nasaan ang guard? Anong nangyari? Ang opisina ni President siya ay hindi para sa kung sino-sino lang na makapasok. Palabasin niyo siya. ang opisina ni President siya. Siyempre, hindi para sa kung sino-sino lang na makapasok. Siya po ang aming General Manager. General Manager. Ang General Manager ang nag-utos sa amin na palayasin siya para sa inyo. Ako pa rin ang magiging in-laws ni President siya. Ang anak ko, pakakasalan ang inyong young miss. Susundin namin ang General Manager. Kaya, Para lang pakasalan mo, ang tinatawag mo, Gia Corporation yung miss. Kaya mo ako iniwan? hindi, syempre hindi. Kung gayon, Si mama kasi, pinaghirapan niya akong palakihin. Palagi siyang mabait sa akin. Kaya syempre, kailangan ko siyang sundin. Songs Hilian. Ang laki-laki mo na, pero wala ka pa rin. Sariling pag-isip? Mama's boy. Higanteng sanggol. Siya Giwan. Tingnan mo ang pakikipag-usap mo. Kay mama. Buti na lang maaga namatay ang nanay mo. Kung hindi, Mamamatay siya sa galit dahil sa'yo. Mama. Mama. Ang nanay mo, Naging between na. alagaan kita para sa kanya. Sinabi mo sa akin na para sa nanay ko, alagaan mo ako ng maayos. May tao ba dyan? Palabasin niyo sila. Huwag na huwag niyo silang papasukin sa Guia Corporation. opo, Paano niyo nagawa yan? Ang anak ko ang pakakasalan ng young miss ng Chia Corporation. ano ba ang anak mo? Sa tingin mo, karapat dapat siyang pakasalan ang iyong miss? Sabihin ko sa'yo ang totoo. Napakagwapo ng anak ko. Ang inyong general manager ay isang walang kwentang babae na pinagsawaan na ng anak ko. Sino ka ba? Mama, Tayong mga asong ito. Ipapatermine ko kayong lahat. Sa aking manugang. Siya Giwan. Huwag kang sumobra. Huwag mong isipin na dahil general manager ka, ay makakaligtas ka sa pagpapahiya sa iyong miss. May kalalagyan ka. Tingnan natin kung ano ang magagawa sa akin ng Guia Corporation yung miss na yan. Palabasin sila. Opo. Hoy, hoy, hoy. Kayo ay nagrebelde na. Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Young Miss, anibersaryo ng kamatayan ng iyong ina ngayon. Pinili mong magsukat ng wedding gown ngayon para ipaalam sa iyong ina na masaya ka. Pero ngayon, Young Miss, sinabi ni President siya na ngayong gabi. Magho-host siya ng isang hapunan. Inimbitahan niya si Song Zilian at ang kanyang ina. Ipapaalam niya sa lahat ang iyong tunay na pagkatao. Saig. Uwi ako para magpalit ng damit at bibisitahin si mama. Sunduin mo ako mamaya. Opo, Ako ang tunay na Guia Corporation yung miss. Pero niloko niya ako para lang makasama ang Guia Corporation at nakipagrelasyon sa isang impostor. Meh, hindi ba nakakatawa yan? Baka nandun siya. Mag-ingat ka. Tama. Asalanan ng babaeng yan. Kung pumunta si President siya sa opisina at hindi niya tayo makita,
Magagali siya sa atin. Ma, ang nanay ni Tia Giwan, ilang taon nang patay. Bakit pa natin siya pupuntahan? Mas mabuti pa kung si Menya na lang ang magpaliwanag kay Presidensya. Kailan ko sinabing pupuntahan natin? Ang nanay ng babaeng yan? Bakit ko pa dinala ang mga bulaklak na to? Ay nako. Tingnan mo to. Mahal na mahal ni Presidensya ang asawa niya. Pero ang asawa niya ay namatay na 18 taon na ang nakalipas. Si Presidensya ay napaka-low profile. Walang nakakaalam kung nasaan ang puntod niya. Pinagtanungan ko ang lahat para lang malaman to. Sasabihin na lang natin na dumalaw tayo sa puntod ng biyenan. Pagkatapos, kung malaman niya na ginawa natin to, hindi na siya magkakaroon ng masamang tingin sa atin. Baka nga, doblehin pa niya ang $1 billion dowry. Doblehin pa niya. Wanwan, Bakit ka nandito? Ako dapat ang magtanong niyan sa inyo. Bakit kayo nandito? Hindi kaya. Dumalaw kayo sa puntod ng nanay ko? Ang nanay mo, Amy, sino ba siya? Bakit namin siya kailangan sambahin? Hindi ko hahayaang sabihin mo yan sa kanya. Narinig ko, anibersaryo raw ng pagkamatay ng nanay mo ngayon. Anong gusto ninyong gawin? Hoy, anong ginagawa mo? Ano? Ang babaeng ito, nanganak sa'yo, ikaw nakit. At dahil sa'yo, hindi nakita ng anak ko si Presidensya. Halos hindi matuloy ang kontrata. ma. Hindi ba? Sobra na yang sinasabi mo? Kinakampihan mo ang ibang tao laban sa akin. Sino ang nanganak sa'yo? Paumanhin. Sobra na rin kayo. Amy, hindi ka ba yung miss ng Tia Corporation? At general manager pa? Kung kaya mo, ipatawag mo ang mga tao para itapon ako. Palabas dito. Saig! Assistant Heng, sunduin mo akong gayon. Magdala ka ng maraming tao. Agad-agad. Naggapanggap lang. Ma. Tingnan mo, Ano ang kinitigan? Patay na siya. Huwag kayong tumitig. pero nakasulat sa libingan. Si President Sia Yuexuan. Libingan ng kanyang minamahal na asawa. Ano? Paano to? Giwan. Bakit? Bakit mo ginawa to? Alam mo naman, kailangan ko ng suporta ni President siya. Babaeng ka. Ginawa mo to sinasadya. Sinasadya ko. Ito ang nanay ko. Paano ko kayang payagan kayong gawin to sa kanya? Naiinggit ka sa amin. Naiinggit ka kasi ang anak ko ay nakapagpakasal sa iyong miss ng Tia Corporation. At hindi ikaw ang pinakasalan. Kaya sinasadya mong sirain ang partnership ng anak ko sa Tia Corporation. Kung hindi kayo marunong magpakatao, huwag nyo. Akalain ang masasamang intensyon sa akin. Ikaw. Giwan, Binigyan na kita ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Ang nangyari ngayon, isasabi ko kay Menya pag-uwi ko, para sabihin niya sa tatay niya, kung paano ka-targetin ni President siya. Wala na akong pakialam. Saig! Tingnan lang natin kung sino ang paniniwalaan ng tatay ko. tatay mo, ay nako, nangarap ka pa ring maging yung miss ng Tia Corporation. Ma, tama na. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Aba, kinakampihan mo na naman ang dayuhang ito. Sasabihin ko sa'yo, ma. Itong si Tia Giwan, kahit hindi siya ang yung miss ng Chia Corporation, kilala niya si Assistant Zhang. Si Menya, hindi pa rin niya hawak ang tunay na kapangyarihan sa Chia Corporation. Kung makikialam si Assistant Zhang, edi tayo. Iyan ang inaalala mo. Bakit, ma? May solusyon ka? Sia Giwan. Ganyan mo ba tratuhin ang nagligtas sa'yo? Kung hindi dahil sa anak ko na nagligtas sa'yo, wala ka sanang buhay para tumayo rito ngayon. Ay, nasusunog. 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 Mama! Delikado rito. Takbo na tayo. Nga, Wanwan. Hindi ko hinihingi ang pasasalamat mo, pero huwag ka namang maghiganti. Dahil lang hindi kita pinakasalan, hindi mo naman siguro sisirain ang buhay ko. Di ba? Ay nako, aking mahal na anak. Para sa babaeng yan, pinilit mo siyang iligtas, at nagmahalan kayo ng 5 taon.
Ganyan lang ba ang trato niya sa'yo? Tama na. Nagpapasalamat ako sa pagligtas mo sa akin. Pero samgataong ito, tinulungan kitang bayaran ang utang sa bahay at kotse. Pero sinira mo ang kasal at nagtaksil ka. Kabilang ng gayon. Hanggang dito na lang. Mulang gayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Ang iyong ina ay naging bituin lang. Alagaan kita para sa kanya. Siya yan. Salamat. Magkakilala ba tayo? Ano? Tingnan mo. Ito ang babaeng gusto mong pakasalan. Nandito ka pa. Siya naman, walang hiya. Nakikipaglandian sa ibang lalaki. Kung pinakasalan mo yan, ang suporta ng Sia Corporation. Hindi natin nakuha. Pero isang tumpok ng sungay ang nakuha natin. 18 taon na ang nakalipas. Teo, Tsiagiwan, Ako, anong ginagawa mo? Sinusuntok ko ang girlfriend ko. Anong pakialam mo? nga. Problema namin too. Anong pakialam mo? Girlfriend. Kaya pala, sa mga taon na hinahanap ko siya, may nag-aalaga na pala sa kanya para sa akin. Kahit pa girlfriend mo siya, hindi mo siya dapat sinasaktan. Hindi ko sa girlfriend. Ang walang kwenta niyang tao. Hindi siya karapat-dapat na maging karelasyon ko. Tsiagiwan, 5 taon tayong magkarelasyon. Dahil lang sa maliit na hindi pagkakaunawaan. Ganito mo na ako itatapon? Halika, umuwi tayo. Ayoko. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Hindi mo siya girlfriend. Pakisuyo, bantayan mo ang sarili mong kilos at pananalita. Sino ka ba sa kanya? May kinalaman ka ba dito? Asawa niya ako. Asawa? Aba, Tsiagiwan, nagtatago ka pala sa akin. Ikakasal ka sa kanya? Ikaw ang unang nagtaksil. Kanselado na ang engagement. Ano nang pakialam mo kung sino ang pakasalan ko? Pero hindi mo naman pwedeng gawin yan. Na makipaghiwalay sa akin at magpakasal agad. Walang palya. Walang maniniwala na walang malalim na dahilan yan. Tama. Ikaw ang kapalit. Ang taong gusto ko. Sa lang palagi. Ano? Impossible yan. Kung kapalit lang ako, paano mo nagawang magbigay ng 5 taon ng buong puso nang walang hinihinging kapalit? Dahil lang sa sinabing nanay mo, kung kaya mong magpanggap sa akin ng 5 taon, bakit hindi ko rin kayang magpanggap? hindi mo kaya. Isa ka lang delivery rider. Ikaw. Ibig sabihin, kung hindi ako delivery rider, pwede mo akong paglaruan? Oh, sasabihin mo na naman na ikaw ang young miss ng Sia Corporation. Hindi ka pa ba tapos? Sawa na akong marinig yan. Tsiagiwan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magpaliwanag ka. Anak, Magpaliwanag ka. 5 taon tayong magkasintahan. Sa araw ng kasal natin, kinansela mo ang kasal at nagtaksil ka. Kahit minsan ba, nagpaliwanag ka sa akin? Sinabi ko na sa'yo, si mama yon. Mama's boy. Ikaw, anak, malapit nang magsimula ang salusalo. Darating din si President Sia. Sa pagkakataong ito, huwag na huwag tayong malilate. Isang simpleng delivery girl lang yan. Basta mapalambot mo ang Sia young miss at makuha ang investment ng Sia Corporation. Ang pagdisiplina sa kanya, hindi ba kahit anong gusto mo, pwede mo nang gawin. Sed, ma, susundin ko po kayo. Mabuti, mabait na bata. Tsiagiwan, 5 taon na ang nakalipas. Ibinigay mo sa akin ang bracelet na ito bilang tanda ng ating pagmamahalan. Pinahahalagahan ko ito. Pero ngayon, ang pagmamahal mo, tulad ng kwintas na ito, Ay walang halaga. maghintay ka lang. Ipapaalam ko sa'yo ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Ang ganda ng bracelet na ito. At yung nasa lig mo, parang magkapareho. Naman. Ang kwintas na yan, malaki ang kahulugan sa akin. Tulad mo,
Hinding-hindi ko makakalimutan. Ang gabing yon, 18 taon na ang nakalipas. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Pasensya na, ginagamit lang kita kanina. Ako ang dapat humingi ng tawad. Nang walang pahintulot mo, gumawa ako ng kwento tungkol sa relasyon natin. Hindi. Gusto mo lang din akong protektahan. Si Song Hilian yon. Ang kapal ng mukha niya. Ang bracelet na to, at ang kwintas mo, parang magkapares, Ako mismo ang gumawa niyan. Akala ko. Makakasama ko sa habang buhay. Hindi ko inakala. Ang ganda. Kaso lang, ang dating nagmamay-ari niyan, walang panlasa. Sa tingin ko rin. Kung gayon, mahal mo pa ba siya? Sa halip na sabihing mahal ko siya. Mas. Sabi niya gusto niya. Ang taong yon noong bata pa siya. Ako ba ang tinutukoy niya? Ako ba? Sa totoo lang. Pero, ang pagmamahal noong bata pa ay madaling magbago. At ang tao mismo. May gagayin akong gayon. Uwi na ako. Salamat sa tulong mong gayon. Kung may kailangan ka pa, pwede mo akong hanapin sa Guia Corporation. Sia Corporation. President Fu. Malapit na magsimula ang bangkwe. Sabi nila, darating din ang young miss ng Sia Corporation. Tingnan ko nga, ang asawa kong 5 taon ng kasal, pero hindi ko pa nakikita. Ano? Fiank? Ano? Anong fiank? Dad. Ayoko sang makita. Dati tumakas ako sa kasal. Ngayon naman blindet? Nakakahiya. 5 taon na ang nakalipas, pinili mo ang pag-ibig. Ngayon, makikita mo siya, gusto mo man o hindi. Kailangan mo siyang makita. Pero Dad, hello? Naku, hindi mo man lang sinabi ng maaga, para nakapaghanda ako ng regalo, para sa kanya. Ay naku. Gaganapin ang banquet sa Singsheng. Dito ginaganap ang mga state banquet. Alam mo ba, Ang bawat tao ay gumagastos ng mahigit 500,000. Si President Sia, inarkila ang buong gusali para sa welcome banquet ni Mengya. Ang laki ng gastos. Mengya. Siguradong, mahal na mahal ka ni President Sia, ano? Ganito na lang ang sabihin ko. Simula nang ipanganak ako, lahat ng bagay na nakikita ko, walang mas mababa sa 6 na digit ang halaga. Sigurado na ang investment. Anak, narinig mo ba? Si Mengya. Ganito ang antas ng kapaligiran, kung saan siya lumaki. Kapag pinakasalan mo siya, hindi mo siya dapat pahirapan. Ma, naintindihan ko. Mengya, ikaw ang aking legal na asawa. Pangako ko, habang buhay kitang alagaan. Tiagiwan, Bakit siya nandito? Sigurado akong nanghuhuli lang yan ng mayaman. Tutal, ang bangket na to ay inorganisa ng Sia Corporation. Puro mayaman at makapangyarihan ang nandito, di ba? Arapat dapat ka ba? Nakakahiya ka. Umalis ka rito. Umalis ka na. Ito ang bangket ko. Kung may alis, ikaw yon. Hahaha. Ang banquet mo. Ito ay inihanda ni President Xia para sa kanyang nag-isang anak na babae. Ano, ikaw ang Xia Corporation yung miss. Sia Giwan. Hindi porket Iksaya ang apelido mo, ay pwede ka nang magpanggap. Nag-Sia Corporation yung miss. Sino ba talaga ang nagpapanggap? Alam mo sa sarili mo. Walang hiya kang babae ka. Nakuha mo pang mag-ingay dito. Tiagiwan. Huwag mong isipin na dahil kasama mo si Assistant Zhang, ay pwede ka nang maging walang galang. Ano bang pinagsasabi niyo? Kung may kasama man, ako ang kasama ng young miss. Oh! Alam mo pa pala na ang kasama mo ay ang yung miss. Talagang bulag ka sa katotohanan. Walang hiya ang walang alam. Nagpapanggap ka lang. Nakita na kita. Anak ka ng driver. O, Mengya. Assistant Zhang. Ito ang anak kong si Sia Mengya. Kumusta? Ma, Jillian, pumasok na tayo. Papasok na tayo. Hindi pa ako tapos magmuha. Yung nagpapanggap,
na young miss ng Xia Corporation, na babaeng walang hiya. Tumigil ka, matandang walang kwenta. Gusto mo bang malaman ni Assistant Chang na nagpapanggap akong young miss bago ka masisiyahan? Ma, sa bihirang pagtitipong ito, huwag nating sayangin ang oras sa mga taong walang kwenta. Pero, Nga ma. Huwag kalimutan, ang target natin ngayon. 10 bilyon. walang oras para sa mga kalokohan mo. Ngayon, makikipag-usap kami sa Xia Corporation para sa isang malaking deal. Nagkataon lang. Dumating akong gayon para makipagkita rin kay President Huya. Mauna na kami. Opo. Naghihintay na ang gabisita. Ikaw, Ine, ano na ang gagawin natin? Siguradong si Assistant Zhang ay ipapakilala siya kay President Xia. Kung mangyari yan, ang investment ko, hindi ba't nandyan naman si Mengya? Si Mengya ay ang pinakamamahal na anak ni President Xia. Hindi siya matutumbasan ng hamak na babaeng yan. Mengya, sana ay pakiusapan mo. Si President Xia, napaboran ako mamaya. Nga, kami ni President Xia ay pamilya na, di ba? Si President Saya yon. Amelia? Karapat dapat ba kayo? Tama. Kung si Assistant Zhang ay maglakas loob na ipakilala si Xia Giwan kay President Xia, ilalantad ko siya ang katotohanan na nagpapanggap siyang yung miss. Hindi. Tama, nagpapanggap si Xia Giwan. Pero hindi rin naman ako ang totoo. Hindi ba't para na rin akong pinapatay nito? Bakit hindi? Dahil? Mengya. Siya ang nagpapanggap na ikaw. Hindi ikaw ang nagpapanggap na siya. Bakit parang kinakabahan ka? Baka, Kasi natatakot ako. Baka hindi kayo magustuhan ni Papa. Hindi. hindi magugustuhan. Kami. Ang anak ko ay isang matalinong estudyante. Ngayon, siya na ang C ng Song Corporation. Isang henyong binata. Kung maganda ang sasabihin, siya ang CEO ng Song Corporation. Pero kung masama ang sasabihin, siya lang ang pinuno ng isang walang kwentang grupo. Bilang yung Miss ng Saya Corporation. Kung magpapakasal ako sa isang walang kwentang tao, matutuwa ba si Papa? Ikaw, Ay, ine. 1 bilyon. 1 bilyong investment. Mengya. Ang makapagpakasal sa young miss ng Xia Corporation ay isang malaking biyaya para sa aming pamilya Song na pinaghirapan sa 8 henerasyon. Kung gayon, ang pamilya niyo ay 8 henerasyon na. Wala kang naipong swerte. Niloko kang isang impostor. Natulad ko. Sige, pasok na tayo. Eh, Mengya, Dad, Ayos. Magandang araw po, President Xia. President Xia, ay Dad. Unang beses pa lang natin nagkita. respeto. Respeto. Ang galing niyo pong magturo para magkaroon ng napakabait na anak. Tulad ni Mengya. President Xia, ang mapangasawa ang isang napakabait na babae tulad ni Mengya ay ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. magpakasal? Kailan ka magpapakasal? Bakit hindi ko alam? Ay Dad, natatakot po kasi ako na hindi kayo pumayag dahil sa sobrang loyal mo kay President Saya. Alam mo ang iniisip ko. Ano ako papayag? Ang anak ko kasi, sobrang gusto niya si Mengya. Gusto ko talaga si Mengya ay pag-ibig sa unang tingin. Jillian, gusto mo ako. Ang gusto mo ay ang Saya Corporation. Pero anong magagawa ko? Gusto ko lang din ang aging seeing Song Corporation. Old siya. Assistant Zhang. Malapit nang magsimula ang piging. Hindi ako makakawala dito. May mga tao na kailangan mong makita. Siege. Old siya. Mengya, ang paraan ng pagtawag ni Assistant Zhang kay Old siya ay parang hindi masyadong magalang. Parang si Assistant Zhang ang boss niya. Matagal nang magkasama. Ang tatay ko at si Assistant Zhang. Maganda ang relasyon nila. Pero kahit matagal na silang magkasama, si pa rin siya at assistant. Kahit ako, Ikaw ay ikaw. Si President Xia ay si President Xia. Si President Xia ay mahusay sa pamamahala. Buti na lang mabilis akong nakapag-react. Hindi ako nahuli. Sige na, pumasok na tayo. Hindi niya dapat makita si President Saya. Ilantad ang pagpapanggap ko bilang yung Miss ng Saya Corporation. Young miss, magpapatuloy na po ako sa paghahanda. Saj, Opo.
Ano na naman ang gusto mong gain? Menya, Bakit ka biglang nadulas? Tiagiwan. Hanggang kailan mo ba atakehin si Menya? Inaatake ko siya? Kung ayaw mo sa mata mo, ibigay mo na lang. Huwag kang magsinungaling dito. Kung hindi, baka naman siya ang iyong miss ng Chia Corporation. Ang umatak sa'yo na delivery girl. Wala akong sasabihin sa taong walang utak. Ano? Binangga mo na tatakbo ka pa? Ilang beses ko nang sinabi, hindi ako. Ilang beses ko pa ba kailangang ipaliwanag? Jillian, ang sakit ng kamay ko. Kung ganito ang kapali, ang pagpapakasal sa'yo, kung malalaman ito ang tatay ko, sobrang mahal niya ako. Tiyak na hindi siya papayag. Paano mangyayari yan kung wala ang suporta ng Chia Corporation? Ang cash flow ng Song Corporation ay direktang mapuputol. Hindi ko alintana kung ikaw ba talaga ang tumulak. Sabi nga ni Menya, ikaw ang may kasalanan. Sa kanya lang ako naniniwala. Ang pinaniniwalaan mo, ay isa ba talaga? O ang katayuan niya bilang yung miss ng Kuya Corporation? Ikaw. Kahit hindi mo ginawa, so what? Nagsalita na nga ang iyong miss ng Chia Corporation. Paano ko papaboran ang isang delivery rider na tulad mo? Magsalita. Humingi ka ng tawad. Hindi ako mag-apologize. Anong magagawa mo sa akin? Ikaw, Hinto. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nagalawin ang akin. Ang akin? Sino ka ba? Song Zillian. Sinang Song Corporation. Bakit? Na-realize mo ang katayuan ko, kaya lumapit ka para makipagkasundo. bakit parang pamilyar ang mukha niya? Ang suot niya sa kamay ay pinakabagong modelo ng Patek Philippe, di ba? Kahit may pera, mahirap mahana. Pinapayagan lang ang mga may net worth na higit 1 bilyon na mag-order. Narinig ko kanina, tinawag siyang Fuzong. Huwag sabihin siya yung misteryoso na sihi na hindi pa nakikita ang mukha. Akala mo ba kayang-kaya mong imanipulate? Si Fushi yun na kumukontrol sa buong negosyo. Fu Shi. C ng Fu Corporation. Impossible. Isang walang hiyang tulad mo. Nagpanggap ka ng iyong miss ng Xia Corporation, sige pa. Ngayon, nagdala ka pa ng random na lalaki para ipanggap na siya si Fushiyu. Nagsisinungaling ka ng walang isip-isip. Alam lahat. Noong 5 taon na ang nakalipas, tumakas ang young miss ng Xia Corporation sa kasal. Nahiya si Fushiu. Kung si Fushiu talaga siya, galit na galit siya sa mga Xia. Ayaw na ayaw niya. Paano pa siya lalabas? Para ipagtanggol ka? Tiagiwan. Sobra na ang pagiging palaban mo. Hindi ka pa nasisiyahan sa pagpapapansin kay Assistant Zhang. Naghanap ka pa ng toy boy para ipanggap na siya ang Vice President. Napakasama mo talaga. Tama yan. Tingnan nyo naman lahat. Itong babaeng to. Nakagawa na siya ng gulo sa Xia Corporation. Gayon, sa Fu Corporation pa. Kung gusto mong mamatay, sige. Huwag mo kaming isama. Naguguluhan ka ba? Gusto mo bang sirain ang party ko? Party mo. Ito ay para kay President Xia. Para sa kanyang pinakamamahal na anak. Ikaw na delivery girl, kaapat dapat ka ba? Ako ang Xia Corporation yung miss. Nagsimula na ang piging. Paumanhin po sa lahat. May bigla ang lakad si President Xia. Ang piging na ito ay pangungunahan ng Xia Corporation Young Miss at ng kanyang fiant, ang CEO ng Fu Corporation, si Fu Shiyu. Ngayon, Palakpakan natin sila. Habang sila'y umaakyat sa entablado, Menya, bakit hindi ka pa umaakyat? Mengya, ano ang sinabi ni Assistant Zhang kanina? Ikaw at ang C ng Fu Corporation ay mag-fiank. Hindi ko inakala na kahit tumakas na ako sa kasal, si President Xia ay hindi pa rin sumusuko sa ideya ng pagpapakasal sa Fu Corporation. Kasalanan mo yan? Mamas boy na walang silbi. Dahil sa akin kaya siya yumaman. Kaya natural lang na hindi siya gustong tatay ko. Ikaw. Mengya, sa huli, ikaw at ang aming Zillian ay kasal na. May oras ka pa para makipag. Kausapin mo ng maayos ang tatay mo. Alam ko, maghahanap akong oras para ipakilala kayo sa kanya. Sana ibigay na ni President Xia ang 1 bilyong investment sa Song Corporation. Sa ganoong paraan, kahit pamalaman na ako ang impostor, makukuha ko pa rin ang kalahati pag naghiwalay kami. President Fu, hinahanap ka ni Assistant Zhang. Sabihin mo sa kanya, kinansela ng kasal.
Nakita ko na ang matagal ko nang hinahanap. Pakikontak si Presidensya para sa akin. Paumanhin. May biglaang nangyari sa yaong miss namin. Hindi na siya makakaakyat sa entablado. Si Papa talaga. Sinabi ko na ayaw kong magpakasal. Pero niloko pa rin niya ako para pumunta dito. Sabi niya, dadalo lang sa isang party. Pero ang totoo, i-anunsyo ang kasal. Ano ba yan? Bakit? Nagpapanggap na Xia Corporation yung miss. Nabuking na. Gusto nang tumakas dahil hindi na kayang magpanggap. Hindi. Masyadong delikado kung mananatili pa ako dito. Kailangan kong umalis agad. Bago makuha ni Song Jillian, ang isa bilyong investment ng Xia Corporation, hindi ako pwedeng mabuking. Bakit? Si Papa. Sabi ni Papa pumayag na siya na mag-invest ng 1 bilyon para sa'yo. Pinapapunta niya ako para kausapin siya. Alaga? Ay naku, ano pa nang hinihintay mo? Baka mainip si Presidensya. Sabi mo hindi ko kayang magpanggap. Gusto kong kumakas. Nga. Kandi, sabi mo ikaw ang yung miss ng Xia Corporation. Bakit hindi ka umakyat sa entablado? Say Kuya Menya, hindi rin naman. Pinatunayan ang kanyang pagkatao. Kung hindi ako nagkakamali, hindi rin siya umakyat sa entablado. Hindi umakyat si Mengya sa entablado. Dahil siya ay may pagtingin kay Zillian namin. May pagtingin sa kanya? Nga. Ang pagpapakasal sa Fu Corporation ay kagustuhan ni Presidensya. Agad itong tinanggihan ni Mengya. Kaya syempre hindi siya akyat sa entablado. Sigurado ka? Ayan na. Hindi dahil hindi niya kaya? Syempre ayaw niya. Siya Giwan. Pwede ba huwag kang laging? Naghuhusga ng iba base sa sarili mo. Peke ka. Hindi ibig sabihin na lahat ay pek. Kuya Mengya, ang peke ay pek. Huwag kang maniwala. Hindi ko man mapigilan ng iba. Pero kaya kong pigilan ng isang delivery rider. Tumigil ka. Tigilan mo yan. Presidensya. Sino ang nagsabi sa iyong galawin ang iyong miss? Young miss. Presidensya. Anong ibig mong sabihin? Ang iyong miss mo, hindi ba si Mengya mo? Yung miss? Mengya? Ito ba ang sinabi mo sa kanila? Hindi ba ako ang anak mo? Kung gayon sa puso mo, hindi ba ako ang young miss? Talaga? Jillian, sabihin mo kay Papa, hindi ba palagi kong sinasabi na ako lang ang anak niya? Nga. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko ang ilang tao na nagpapanggap na malakas. Pero hindi nila alam. Ang peking pagkatao na ito, malapit nang mabunyag. Anong ibig mong sabihin? President Kuya. Sabihin mo sa kanila, lalo na sa anak mo, ang pagkatao ko. Ang ugali ni iyong miss. Hindi kaya. Hindi kaya si Presidensya. Ayaw kay Zillian. At ipapawalang bisa ang kasal ni Young Miss. Dahil lang kay Xia Giwan. Mayroon na. Basta ibunyag lang. Na may relasyon si Xia Giwan at assistant siyang. Malalaman ni President Saya ang totoo. Si President Xia ay may sariling paghuhusga. Mengya, may ginawa ka bang hindi dapat? Sa labas? Paano naman mangyayari yan? Dad, anak lang akong driver. Ano naman ang magagawa ko? Mabuti kung ganoon. Dad, bakit parang ang nerbiyoso mo ngayon? Ano sa tingin mo? Ang tapang mo talaga. Kanina. Ako? Anong ginawa ko? Si Young Miss yon. Naglakas loob kang ganoon ang ugali mo sa kanya. Ano? Young miss? Siya? Ay naku, nababaliw ka na ba? Young miss? Hindi ka karapat-dapat na ituro siya. Presidensya. Hindi ba tatay mo yan? Ito ay kumpanya. Ayokong masyadong maraming tao na magbigay pansin sa akin. Ang pagiging Saya Corporation Young Miss. Bakit? Ikaw ang Xia Corporation Young Miss. Kuya Giwan, Hindi porke pareho kayong apelidong Saya, ay pwede ka nang magpanggap na Saya Corporation Young Miss. sino ba talaga ang nagpapanggap? Alam mo sa sarili mo. Ikaw. Sa ang pinupunterya ko. Kung ayaw mo sa mata mo, pwede mo nang idonet. Huwag kang magsinungaling dito. Kung hindi, baka naman siya, ang Xia Corporation yung miss. Ang pinupuntirya ka, ang delivery girl. Wala akong sasabihin. Samga walang utek. Tapos na. Siya nga ang Young Miss. Kung gayon siya, hindi ba't alam niya sa lahat ng oras na nagsisinungaling ako? Mengya. Ay ano? Ano ang inisip mo?
Tatay. Tay, kailangan mo akong tulungan. Anong nangyari? Bakit ka umiyak? Tay, gusto niyang miss si Jillian. Ano? Sinasabi mo bang ang iyong miss gusto ang asawa mo? Ang iyong miss, hindi nga niya pinansin. Saifu Shi Ng Fu Corporation. Paano naman? Magkakagusto siya sa asawa mo? Tay, sino ba ang kinakampihan mo? Hindi ko lang maintindihan. Ang iyong miss, anong klaseng lalaki ang gusto niya? Hindi niya makita? Bakit naman? Pareho pa kayong nagustuhan? Gusto niyang agawin ang asawa ko. Gusto niyang saktan ang anak mo. Gusto niyang maging pangalawang asawa ako. Gusto niyang palayasin ang anak mo. Kung mangyari yan, tapos na ang buhay ko. Anong gagawin ko? Ano? Sasabihin ko agad kay President Xia. Hindi niya papayagan na maging ganoon ang anak niya. Kapag nalaman ni President Saya, alamin niya ang buong katotohanan kung matatanggal ang tatay ko. Ano pa ako magpapanggap? Naksiya yung miss para mangakit ng lalaki? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Mengya, ito. Siya yung miss. Narespeto kita, pero hindi ito ang dahilan. Para apihin mo ang anak ko. Ako? Inaapi ang anak mo? Tama, Ang anak mo? Karapat-dapat ba sang apihin ko? ikaw, Tay, hayaan mo na. inapi ka na ng ganyan. Paano mo hahayaan na lang? Tay, Sobrang-sobra na siya. gusto ko lang na hindi ka na magkaroon. Ang problema, Kung mawalan ng trabaho, makakahanap ulit si tatay. Mawalan ng trabaho. Ang isang president siya. Kailangan pa bang maghanap ng trabaho? Anong President Xia? Ako lang. maaga namatay ang nanay ko. Para lang mapalaki ako. Maraming trabaho ang sinakripisyo. Ang tatay ko para dito. Ang nanay ni Mengya, noong bata pa siya, ay namatay na. Ako ang nagpalaki kay Mengya. Siya ang lahat ko sa mandong ito. Hindi ko papayagan na anuman ang mang-api sa kanya, kahit sino pa yan. Basta masama ang pakikitungo sa kanya, hindi ko siya papatawarin. Namatay ang nanay niya. Noong bata pa siya. Si Mengya ang yung miss ng Chia Corporation. Mabuti na lang hindi ako naniniwala sa babaeng walang hiya na yan. Tsiagiwan. Sinabi ko na sayo, ang tanging mahal ko ay si Mengya lang. Songs Hilian. Kung mahal mo sayo na yan. Huwag mo akong idamay sa lahat niyan. Kung alam mo naman na ang anak ko at ang asawa niya ay nagmamahalan, bakit mo pa gugulo sa buhay nila? Ako? Ang gumugulo sa kanila? Miss Tsaya, nakikiusap po ako sa inyo. Pwede po ba na wag nyo na guluhin ang buhay ko at ng asawa ko? Ikaw. Alam na ni President Tsaya ang totoo. Hindi na ito maiiwasan. Kung gayon, susubukan kong ilipa ang sisi sa ibang tao. Yang miss, dahil sa tatay ko, na nagtrabaho ng husto para sa pamilya ninyo. Sa loob ng maraming taon. Akiusap, pwede mo bang akuin ang sisi? Ang babaeng ito, siya ba yung kasama ni President Fu? Ngayon, Miss Xia. Siya ba ang Xia Corporation siyang miss? Ang Xia Corporation siyang miss? Hindi nga niya pinansin si President Fu. Kilala siya sa pagtaka sa kasal 5 taon na ang nakakaraan. Paano mangyayari? Na magkagusto siya sa may asawa na? anong kaguluhan ito? Yang miss, Dumating ka na. opo. Gusto niyo po bang palabasin ko ang mga taong ito? Yung miss, Siya Mengya. Assistant Zhang. Bakit mo siya tinatawag na yung miss? Dahil nagkapabor si Assistant Zhang. Assistant Zhang. May relasyon kayo ni Xiagiwan? May relasyon kayo. Tinulungan ang delivery rider na yan para makapasok sa Xia Corporation. Sige na, nagpanggap na general manager pa. Ngayon, sa harap pa ni President Xia at Young Miss, nagpapanggap pa ring Xia Corporation Young Miss. President siya. Yang miss, sila ba ang sinasabi mo? Ano pa ba? Gusto mo ba? Natawagin ko ang babaeng yan na Young Miss. Arapat dapat ba siya? Tumahimik ka. Sino ka para? Insultuhin ang young miss? May tao ba dyan? President Xia, tingnan mo. Sa harap mo pa, naglakas loob siyang. Hindi ako President Xia. Isa lang akong driver. Te, ano ba yan? Tigilan mo. Sinabi ko na sa'yo kanina. Huwag mong galawin ang babae ko. Tsiagiwan, nabaliw ka na ba? Sige na, 2 lalaki na ang nilalandi mo. Ngayon, naglakas loob ka pang landiin si President Xia. At pinabayaan pa ni President Xia ang sarili niyang anak. Ako?
Nilalendi si President Huya? Ano bang pinagsasabi mo? Ang Sia Corporation yung Miss. Huya Mengya, yung Miss Huya. Wala ka bang gustong sabihin? Ako. Tapos na. Old siya. Sa tingin ko, sa ating kontrata sa trabaho, malinaw na nakasaad na hindi ka dapat gumamit ng pangalan ng Xia Corporation para sa personal na kapakinabangan sa labas. Assistant Zhang. Hindi ko naman pinapanggap na ako si President Xia. Sila ang nagkamali. Maniniwala ka sa akin. Tay, Manahimik ka. Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Ano ba ang ginawa mo? President Saya. Ano ang ibig mong sabihin dito? Nga, President siya. Kahit na si Assistant Zhang, ay kasama mo sa loob ng maraming taon. Sa huli, isa lang siyang empleyado. Hindi mo kailangan na bigyan siya ng respeto. Xia Mengya. Hindi ba't sinabi mo na inagaw niyong miss ang asawa mo? At pinilit kang umalis ng walang dala? Bakit ngayon ay nagpanggap kang yung miss? Inagaw ko ang asawa niya? Saang umagaw sa asawa ko? Sa araw ng kasal ko? At sinabi pa niyang isa lang akong delivery girl. Nasa raw ang tunay na heres. At ako. Ay dapat lang iwan. Ano? Pakinggan mo muna ako. Walang hiya. Dad, sinaktan mo ako. Hindi mo pa ako. Ginawaan ng ganito dati. Dapat lang saktan kita. Nagsisisi ako na hindi kita sinaktan noon. Kaya ka naging ganyan gayon, puro kasinungalingan. Pero ipinaglaban ko lang. Ang gusto kong makuha. Mali ba ako? Hindi ko talaga alam noon na ikaw ang yung miss ng Xia Corporation. Pero kahit alam ko, hindi ako nagsisisi sa mga ginawa ko. Ma, anong gagawin natin? Hindi pala si Mengya, ang Harris ng Xia Corporation. Sige iwan pala, na iniwan natin. Sabi ko na nga ba? 5 taon na ang nakalipas, wala kang pera. Hindi pa nga siya nakapagtapos. Paano naman ang Xia Corporation? Magbibigay sa'yo ng ganoong kaming resources. Pero ang kumpanya natin, kailangan na kailangan ng pondo. Lalo na ang investment mula sa Xia Corporation. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin sa kanya, ano na ang gagawin natin, ma? Paano na to, ma? Bakit ka nagmamadali? Nandito naman si mama. Huwag kang mag-alala. Sobrang gusto ka niya. Hindi niya alisin ang investment. Sage, ma. Susundin ko ang sinabi mo. Ganon mo ba talaga kagusto si Song Hilian? Hindi ako tulad mo na bulag sa pag-ibig. Gusto ko lang ang 1 bilyong pondo na ibinigay ng Xia Corporation sa kanya. At ang posisyon ng asawa ng CEO. 1 bilyong investment? Hindi mo alam. Ma. Hindi siya ang yung miss ng Xia Corporation. Hindi sa hindi ko alam. Kundi sa wala kang. Via Corporation Business Department, paano ko kayo matutulungan? Ang investment ng Song Corporation. Pinoproseso pa rin ba? Hindi ba sinabi niyo kay President Huya? Nakanselahin ang lahat ng investment sa Song Corporation. Impossible. 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 Pinahahalagahan ako ni President Xia. Pinahahalagahan? Wala ka namang kakayahan, nagpapanggap ka pa. Ang pinakamalaking mamas boy sa mundo. Si Agiwan. Huwag kang manira dahil hindi mo nakuha. Kung hindi lang magaling ang anak ko, paano mo siya nagustuhan? Noon, Ikaw din ang nag-request. Nakanselahin ang kasal noon. Isang babaeng bayaran na makukuha sa 600 piso. Naglakas loob bang magyabang sa harap ko? Kung ako ang yung miss ng mayaman. Gagayin mo pa rin ba ito sa akin? dahil hindi ka. May tao ba dyan? Wanwan. Tingnan mo, 5 taon kayong nag-date. Noon, Huwag mo nang banggitin. Iyon ang pinakamahihiyang 5 taon ko. Nagkagusto ako sa isang basura, at buong puso akong nagbigay para sa kanya. Hayop ka. Ikaw ang nanloko at umakit sa akin. Ikaw ang sakim. Binigyan lang kita ng pahiwatig. Nakikitira ako sa Xia family at nagmamaneho ng kotse ng Xia family. ikaw at ang nanay mo, Para lang kayong asong maangaso na nakakaamoy yung biktima. at lumapit, sa'yo. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Giwan. Alam kong mahal mo pa rin ako. Hindi ba? Tingnan mo. Dati ikaw pa ang nagde-deliver ng pagkain sa ulan at init. Ang nanay mo ay naging bituin lang. Alagaan kita para sa kanya. Giwan, pakakasalan kita balang araw. Naniniwala ako sa'yo. Giwan, ano yan? May tao ba dyan? Giwan, Palabasin niyo sila.
Nakakainis. Dati sa SIA Corporation. Gusto na kayong palisin. Ngayon lumipat kayo dito. Gusto pa rin kayong palisin. Tama. Lahat kami gusto kayong palisin. Kayo ang kinakadapat talisin. Nang hindi nyo pa alam ang tunay niyang pagkatao. Binuli niyo siya. Nang malaman nyo, kumapit kayo. Puy. Sa kapal ng mukha. Kayo pa rin ang dahilan. Hoy, President Song, masama ang balita. Nandito na sa kumpanya ang mga maniningil ng utang para hanapin kayo. ano? Nandito na sila sa kumpanya. Magsalita ka. Anong nangyayari? Anong problema? Kasalanan mo ang lahat. Anak, Sabi ko pakakasalan ko siya. Pero hindi ka pumayag. Sabi ko huwag nating gawing masyadong masama ang mga bagay-bagay. Pero hindi ka pa rin pumayag. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw ang sumira sa akin. ako ang nanay mo. Sasaktan ba kita? Dahil ikaw ang nanay ko. Kaya ka isang walang kwenta. At kaya mo ako pinalaki na isang walang kwenta. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kung bulok ang puno, bulok din ang bunga. Dapat matagal mo nang naramdaman. Tiagiwan. Huwag kang maging masyadong bastos. Ikaw ang bastos. Samgataon na magkasama tayo. Binilhan kitang bahay. Tinulungan kitang magsimulang negosyo. Pero ano ang nangyari? Sabi mo, ginamit mo lang ako sa lahat ng ito. Nagloko ka at kinansela ang kasal sa mismong araw ng kasal. At ininsulto mo pa ang aking pagmamahal at pagbibigay. Pero kahit ano pa man. Ako pa rin ang nagligtas sa'yo. Wanwan. Niligtas kita. Kaya natural, akin ka. Nagkataon lang. Nasa sunog din ako noon. Hoy, bata. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi pa ba sapat na nagpapanggap kang si MR Fu? Ngayon, gusto mo pang magpanggap na tagapagligtas. Sasabihin ko sa'yo. Ako ang nagligtas sa kanya. May ebidensya ako. Nakikita mo ba ang peklat na ito? Ito ang naiwan sa akin sa sunog noon. Kalokohan. 18 taon na ang nakalipas. Wala ka sa Jiangcheng. Lalong hindi ikaw ang nagligtas kay Xiagiwan. Sa sunog na iyon, Ma, ano bang pinagsasabi mo? walang utang na loob. Kung kaya mo pa akong saktan ngayon, sige. Kapag tumanda ako, hindi mo na ako kayang kontrolin. Kaya, huwag kang magtaka. Hindi ka rin magiging masaya sa buhay mo sa pagtapak sa akin. Ang eroplano ay nasusunog. May peklat sa kamay dahil sa sunog. Dahil 18 taon na ang nakalipas. Sa pinangyarihan ng sunog, niligtas niya ako. Kailangan ko sang mahanap. Gagayin ko ang lahat para suklian ang kabutihan niya. 18 taon na ang nakalipas. Sunog. Hindi ba tugma ito sa anak ko? May paraan na para makapag-aral ulit ang anak ko. Ano? Niloloko niyo lang ako. Giwan, huwag kang makinig sa kanya. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ginawa ito ng nanay ko. Dahil ayaw niyang pakasalan kita. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapagtapos ng kolehiyo. Ngayon, pati nanay mo, sinasaktan mo. Eh. Huwag mo na ring tanggapin ang mga benepisyong ibinigay ko sa'yo. Benepisyo? Ako pala ang benepisyo. Song Hilian, alam mo ba na sa loob ng maraming taon, nagsisikap akong mag-deliver ng pagkain para lang mapanatili ang paggalang mo sa sarili? Giwan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tama na, may tao ba dyan? Young miss, Gusto kong malugi ang Song Corporation. Simulan gayon, lahat ng kumpanyang nakikipagtulungan sa Huya Corporation ay hindi napapayagang kumuha kay Song Hilian. dalhin siya. Giwan, hindi mo ito magagawa. Hindi mo ako pwedeng sirain ng ganito. Ang taong hinahanap ko ay nasa harapan ko lang pala. At siya pa ang aking fiance. Teka, President Fu, Young Miss Chea, okay lang po ba? May kailangan lang po ako sa inyo. pasensya na. Hindi masadong magandang oras ngayon. Ito,
Gayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng aking ina. Gusto ko sana, bisitahin siya. Sa ibang araw na lang siguro. Kung gayon, sasama ko sa'yo. Huwag na po. Gusto ko sanang mag-isa. Muna. Salamat. Meh. Nakakatawa, di ba? Naghahanap ako ng 13 taon. Nagbigay ng 5 taon. Pero sa huli, wala lang pala. Peke ang pag-ibig. Peke rin ang nagligtas sa akin. Ano ba talaga ang totoo? Siyempre, ang kuya. Totoo. Hahaha. Anong gagawin ninyo? Huwag kayong lumapit. Hindi ba sinabi na, isa lang siyang delivery rider? Ang kinis pa ng mukha. Huwag mo akong hawakan. Tama. Ang kinis ng mukha. Balita ko, malandi raw. Para sa pera, kahit kasing edad ng tatay niya, kaya niyang makipagtali. Mga bro, swerte tayo. Hahaha. Bitawan mo ako. Teka, huwag kang magmadali. Sandali lang. Pagkatapos naming magsaya, pakakawalan ka rin namin. Umalis ka. Tulong! Tulong! Ah, ikaw, humanda ka sa akin. Umalis ka. Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Atawad. Sinundan kita. Kasi, gabi na, at mag-isa ka lang pumunta. Sa ganitong liblib na lugar, nag-alala ako. Ang bait mo talaga. Deti, tumakas ako sa kasal. Nagpahiya ako sa'yo ng ganito. Pero handa ka pa rin. Alagaan ako. Hindi naman pwedeng. Iiwan ang isang babae, na pinagbubuli. Kaya pala, laging sinasabi ng tatay ko, kung ikaw na lang sana ang anak niya. Sana. Kung magiging anak niya ka ngayon. Hindi pa naman huli. Ano? Ang ganda ng kwintas na to. Noong namatay ang nanay ko. May nagsabi, na alagaan niya ako para sa kanya. Hinahanap ko sanang matagal. Pero parang, hindi ko na sa mahanap. Ayos lang yan. Maliwanag ang mga bituin. Darating din sila sa'yo. Ano? Ang kamay mo. Kinuha ko yan pabalik. Dahil, gawa mo yan, at dahil din, akin talaga yan. President Fu. Ikaw be? Talaga sa? Pero paano kung maloko ako ulit? Ang iyong ina, ay naging bituin lang. Alagaan kita para sa kanya. Ang iyong ina, ay naging bituin lang. Alagaan kita para sa kanya. Ang salitang ito, wala akong pinagsabihan. Ikaw nga talaga. Atawad. Dahil pinahiyapan kita ng maraming taon. Talaga. Matagal kitang hinanap. Ako rin. Hello, President Xia. Malapit na ang kasal ng Yaong Miss. Siya si Fu Xiu. C ng Fu Corporation. Pero bago yan, kailangan kong asikasuhin ang isang nakakadiring bagay. Ano? Hanapin mo yung nagpabago sa'yo sa ganito. Kasalanan mo. Punyeta kang matanda ka. Bangkarote na ang kumpanya ko. Wala na akong lahat. Wala na akong lahat. Yan ang nararapat sa'yo. Kung mas ganyan ka sa akin, mas hindi ako nagsisisi sa mga ginawa ko. Gusto mo akong sirain, di ba? Ha? Ikaw ang nagpamulat sa akin na ang natitirang buhay ko ay nasira. Ikaw. Ha ha ha. Ma. Hindi mo siguro iniisip na ako ay isang walang kwentang tao na walang magawa kung wala ka? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin. Nakahanap na ako ng solusyon.
Wanwan. Hintayin mo ako. Pupuntahan kita para iligtas ka. Sa ganitong paraan. Ako ang magiging tunay mong tagapagligtas. 2 beses mo akong sinaktan. Mas walang hiya ka kaysa sa akin. Salamat sa papuri. Pero, ang estudyante ay lumampas. Sa kanyang guro. Sino ang hinahanap mo? Sino ba yan? Ikaw pala ang peking ito. Paano ka naglakas loob? Giwan. Bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat? Hindi ba dapat ako ay manatili? Sa eskinita? Hinihintay kitang maging tunay kong tagapagligtas. Giwan, pakinggan mo muna ako. Ang lahat ng ito ay si Mama. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Kayong nanay mo, mgahas, magkasabwat kayo. Giwan. Ito ba ang sinasabi mong pag-ibig? Hindi ba't ang 5 taon nating relasyon ay hindi kasing halaga ng isang pagliligtas ng buhay? Talaga bang ganyan ang tingin mo? Ace Hillian. Ace Hillian. Hindi mo ba ako ipapakilala? Samga kasamahan mo sa kumpanya? Hindi pwed. Nagsisimula pa lang ang kumpanya. Kung malalaman nilang, ang girlfriend ko ay isang delivery rider, tiyak na pagdududahan nila na kulang ako sa pondo. Pero, Ay naku. Ano ba ang gusto mo ngayon? Wala. Paano kita ipapakilala sa iba? Hillian, pasensya na. Nahuli ako. Tingnan mo ang itsura mo. Sa susunod, pwed bang, mag-ayos ka naman. Nahihiya akong sabihin, sa iba, na girlfriend kita. Aray! Ibigay mo. Songs Hillian. Ang pagmamahal ko ay hindi kailanman nakakahiya. Nahihiya lang ako. Dahil ikaw ang minamahal ko. Ayos lang. Mayroon ka na ako ngayon. Nakakuha kami ng report. Si Song Zillian ay sangkot sa sadyang pananaki. Si Wang Suchun ay sangkot sa pandaraya. Mangyaring, sumama kayo sa amin. Huwag. Huwag po. Mahal kita. Ako ring. Ang taong ayaw kang makita, kahit nasa ilalim kang bahay niya, hindi niya man lang bubuksan ang bintana. Ang taong gustong makita ka, kahit gaano kalayo, ay pupunta sa tabi mo. Sa wakas, natagpuan ko na ang taong gustong makita ako, at gusto ko ring makita.